At buksan po natin yung ating mga King James Bible sa Matthew chapter 5, verse 16. Matthew chapter 5, particularly in verse number 16. And if you dare say aloud, Amen. Amen. So Matthew chapter 5, verse 16, basahin ko po sa malakas na pagbasa. Sabayan nyo na lamang po ako sa inyong mahinang pagbasa. Matthew chapter 5, verse 16. Ang sabi po ng Bible, "Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." Tayo po'y sumandaling manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, mapagpala at makapangyarihan ka sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito na kami ay magkakaroon ng pagsasalo-salo sa inyong salita, na kami ay makakasamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-iingat sa amin sa mga nagdaang oras, kung saan man kami naroon. Salamat, Panginoon, at kami ay nakarating ng safe and sound sa iyong bahay-sambahan. Sa gabi pong ito, ako po ay lumalapit sa inyong luklukan ng biyaya para po sa pagpapahayag ng mensaheng ito. Gamitin mo po ako bilang iyong mouthpiece sa gabing ito, Panginoon. At dalayan ko po, kung meron ka mga nakita na kalikuan, karumihan sa aming mga puso at isipan, ay pagpatawad mo po. Itago mo kami sa iyong banal na dugo ng Panginoong Jesucristo sa gabing ito, at huwag mong hayaan, Panginoon, na ang kaaway na sa Satanas ay makapaggambala sa aming pakikinig at ganoon din sa aking pangangaral sa gabing ito. Patnubayan mo po kami habang kami ay nananambahan, at ganoon rin po, ingatan mo po yung aming mga kapatiran na habol sa gabing ito. Lahat ng pasalamat, pagpupuri sa iyong pangalan ay aking binabalik sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Maaari na po kayong magsiupo. So atin po binasa yung Matthew chapter 5, verse 16. At ito po ay isang familiar verse. Amen? So sabi ng Bible, ulitin ko po, Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So, bago po tayo magpatuloy, ako po muna nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos sa privilege na makapag-preach sa gabing ito, at ganoon din sa ating mahal na pastor. So, hindi na po tayo magpapakatagal. Ang title po ng ating mensahe sa gabing ito is The Great Impact of Your Testimony. The Great Impact of Your Testimony. So, tayo po sa buwan na ito, patuloy pa rin na inilulunsad, patuloy pa rin na tayo ay ini-encourage pagdating sa tinatawag na soul winning. At isa po sa ating goal as a church is maging a soul winner church. Amen? Kaya nga, sa gabing ito, tayo po magsalo-salo sa mensahe. Ayun nga, yung pinamagatang The Great Impact of Your Testimony. Ang ating pong mga patotoo, ang ating pong mga testimony ay meron pong tinatawag na impact pagdating sa mga tao. There is two sides o two kinds, of testimony na makikita sa isang tao. Mostly sa mga ligtas na tao. Ano po? Yung tinatawag na good and bad testimony. Napakahalaga po ng bagay na ito. Maging yan ay good o maging yan ay bad, meron pong great impact ang bagay na yan, mga minamahal. Kaya nga sinasabi dito ng salita ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo mismo ang nagsalita ng kanyang sabihin, Let your light so shine before men, that they may see your good works
and glorify your Father which is in heaven. No? Sabi doon, pagliwanagin natin, pagliwanagin nyo ang inyong mga ilaw sa lahat ng mga tao. Ang sabi diyan, that they may see your good works, nang makita yung inyong tinatawag na good works. Ano po? Siyempre yung tinatawag na good testimony o yung magandang patotoo ng bawat isa sa atin. Nang sa ganon, mag-glorify nila ang Ama natin sa langit. Amen. Hindi lang yon, kundi maraming bagay pa ang nagagawa ng tinatawag o pagkakaroon ng great impact of your testimony. Sabi nga natin kanina, meron dalawang klase ng testimony. Ito yung good at ito yung bad na testimony. Amen? So simulan po natin sa una na testimony. Yung tinatawag na bad testimony. Sa ating pong first point, ano pong meron sa bad testimony? Ang meron po sa ating tinatawag o kung meron tayong tinatawag na bad testimony, mga minamahal, number one, it could be a hindrance to their salvation. It could be a hindrance to their salvation. Pwede itong maging hindrance pagdating sa kaligtasan ng iba. Pwede itong maging hadlang, balakid pagdating sa kaligtasan ng ibang tao. Ano po? Lahat naman tayo ay pamilyar sa salitang hindrances. Amen? Hadlang o kahadlangan. Ito pong hindrances, hadlang or kahadlangan, it is a negative word that gives destruction to a one momentum. It is a negative word that gives destruction to a one momentum. No, ang isang hindrances o ang pagkakaroon ng kahadlangan. Ano po? Mostly sa pagkakaroon ng bad testimony. Ano po? O yung hindrances, yan po ay isang negative words, mga minamahal, na magbibigay o magdadala ng destruction sa isang magandang momentum. Kapag tayo po ay nasa kalagitnaan ng ating ginagawang maganda at may isang bagay na hadlang, may hirapan po tayong mag-move forward. Ano po? Ganon din po sa ating tinatawag na Christian life. Mahirapan tayong mag-move forward kapag merong hadlang sa ating harapan, kapag merong hadlang sa ating buhay, kapag meron tayong bad testimony na dala-dala. Ano po? If there's a hindrances and continuing in doing sin, it will block the blessing of God to us. Nakaka-block po yan o nakakapagharang ng blessing mula sa Panginoon. Mga minamahal, kapag meron tayong hindrances o bad testimony sa ibang tao. Sabi nga dyan sa point number 1, it could be a hindrance to their salvation. Yung pagkakaroon ng bad testimony o pangit na patotoo, kung ikaw ay ligtas, yan po ay nagiging balakid para sa iba. Para sila ay maligtas. Sa mga kabataan, kung alam nyo na kayo ay ligtas na, kung tayo ay ligtas na, dapat po, wag po tayong maging hindrance sa ating mga magulang. Para maging, o wag po tayong magkaroon ng bad testimony sa ating mga magulang. Nang sa ganun, hindi tayo maging hindrances. Nang sa ganun, yung ating buhay ay hindi maging balakid pagdating sa kanilang tinatawag na kaligtasan. Kasi malaking hindrance ito. Meron pong isang tao, hindi ko maalala kung si Muhammad Gandhi yun. Ano po, siya ay natisod sa mga Kristiyano. Dapat siya ay sasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Pero dahil sa
isang bad testimony dahil sa meron siyang nakita nga bad testimony ng isang Kristiyano o ng mga Kristiyano, ay hindi po natuloy yung kanyang pagiging Kristiyano. Hindi siya ay naging Hinduism, no? Hindi ko maalala kung si Muhammad Gandhi yun eh. Mahatma Gandhi, sorry. Oh. Si Mahatma Gandhi. Ano po? Kumbaga, makita natin almost Christian. Magiging Kristiyano sana. Pero dahil sa isang bad testimony, nakita na nga hindrances yung tao para siya ay hindi maligtas. No? It could be a hindrance to their salvation. Magiging hindrance ito, mga kabataan, pagdating sa ating mga magulang para hindi sila maligtas. Pagdating sa iyong mga ka-office mate para hindi sila maligtas. Pagdating sa ating mga classmates para hindi sila maligtas. Hello? It could be a hindrance to their salvation. Letter A. Why? Kasi po ang mga tao, sinasabi natin na tayo ay ligtas na. Sinasabi natin na tayo ay sumampalataya na sa Panginoong Jesucristo. Pinagmamalaki natin sa mga tao na tayo ay anak na ng Diyos. Amen? Pero letter A, they will seek changes in your life. They will seek changes in your life. Hahanapan po nila tayo ng pagbabago sa ating buhay. No, yung mga taong yan, yung mga sinesara natin, yung mga ini-aim mo na maligtas, hinahanapan tayo niya na bagong buhay. Ano po? Hahanapin nila kung talagang may nagbago sa iyong buhay. Kung merong nagbago sa ating buhay. Mahirapan po tayo mahirapan po na pakilala natin ang Panginoong Jesucristo sa mga tao kung wala silang nakitang pagbabago sa ating buhay. Ano po? We always say, God can change your life. But how about us? Meron bang nabagong buhay? Meron ba sa ating nabagong buhay? Ano po? Kasi maaring tama ang tinuturo mo. Biblical, pero ang nakikita ng marami ay yung pagiging karnal, yung pagiging makalaman. Ano po? Hindi po ba't awkward yung ganung bagay? No? Hindi mo siya mapagko-connect, mga minamahal. Kasi nga, ang layo ng picture ng sinasabi mo sa pinamumuhay mo. Now, if our life are become hindrance to other people, it is hard to them o it is hard to win them to Christ. Mahirapan tayong mawin sila sa Panginoon. No? Kaya nga, tinitignan nila ang ating buhay. Naghahanap sila kung merong nabagong buhay. Napaka-importante po nung ganung bagay, mga minamahal. Kasi sinasabi natin, ligtas na tayo, tagalangit tayo, Kristiyano tayo, at anak tayo ng Diyos. Mananampalataya tayo ng Panginoong Jesucristo. So hahanapin nila si Kristo sa atin, sa ating mga buhay. Titignan nila yung ating testimony. Amen? Kaya napakahalaga po ng testimony, meron tong great impact sa mga tao. Ano po? May nabago ba sa ating buhay mula nung tayo ay naligtas? Or wala? We need to examine ourselves kapag ganyan po, mga minamahal. Why? Kasi malinaw po sa salita ng Diyos na nagiging bagong nilalang ang isang taong nagsasabing siya ay ligtas na. Amen? In 2 Corinthians chapter 5, verse 17, alam po natin ang bagay nito. O itong verse na ito. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. No?
merong bago sa atin. Hindi lang tayo naging anak ng Diyos. Hindi lang tayo naging new creature. Dapat meron silang makitang bago sa ating buhay. Meron silang makitang maganda sa ating buhay. Amen? Amen. He is a new man, a new boy, a new girl. Ano po? So he is a new man, a new boy, a new girl. Kung meron man siyang nakaraan na hindi maganda, dapat hindi na siya masaya sa dating kalagayan na yun. Amen? Amen. Remember, when Mary Magdalene became a follower of the Lord Jesus Christ, she did not turn back from her old filthy way of life. Ano po? Nung siya ay naligtas, nung na-encounter niya ang Panginoong Jesucristo, kasi babatuhin na siya ng mga tao eh. Di ba? Kasi, siya ay isang klase ng babae, ano po, na kung saan nagbibigay ng aliw sa mga may asawa na lalaki. At pag ganun ng isang tao, binabato po yun nung time nila. Pero nung na-meet niya o nung na-encounter niya ang Panginoong Jesucristo, ano po, anong sabi ng Panginoon? Kung sino ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. Diba? Pero ang nangyari, nagsipulasan yung mga tao, binitawan yung kanilang mga bato. Hindi lang basta bato, kundi tipak-tipak na bato, malalaking bato, na kung saan talagang mamamatay ka. Ano po? At sabi ng Panginoon, sa John chapter 8, verse number 11, nung tanungin siya sa verse number 10, babae, nasa na yung mga nagko-condemn sa'yo? Nasa na yung mga tao na kinokondemn ka? At sabi ni Mary, wala na. No? She said, no man, Lord. And Jesus said unto her, neither do I condemn thee. Go and sin no more. Nung sinabi ng Panginoon na go and sin no more, ang taong ito, ano po, ay naging follower ng Panginoong Jesucristo. Hindi na siya bumalik sa dating buhay niya. Hindi na nakita sa kanya yung mga ginagawa niya dati. Amen? Amen. Kasi po maghahanap sila sa atin kung merong nabagong buhay. No? Napakalaki po ng impact ng bad and good testimony. Right. Ano po? They will seek changes in your life. Maghahanap sila ng bagong buhay o na bagong buhay, ano po, sa bawat isa sa atin. At kung tayo ay mayroong tinatawag na bad testimony, mahihirapan tayo na mawin sila. Nagiging hadlang yun, nagiging balakid para mawin sila sa Panginoon. Yes, hindi tao ang nagliligtas, hindi tayo ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Pero malaki rin pong impact yung tinatawag na bad testimony. No? Napakalaking impact po yun. Letter B, they will observe your lifestyle. They will observe your lifestyle. Ano po? Oobserbahan nila yung ating pamumuhay. Imo-monitor nila ang ating pamumuhay. Sa tahanan, sa bahay natin, sa mga bahay nyo, ano po, minomonitor nila yan. No? Hindi nila inaabangan o hindi nila inaabangan yung mga tama mong gagawin. Ang inaabangan nila sa atin yung mga mali nating gagawin. At kapag once na tayo ay magkamali, markado tayo sa kanila. Mamarkahan nila tayo. Ano po? So ganyan po nagiging impact ng bad testimony. Nagiging balakid siya. Nagiging harang siya. Nagiging block pagdating sa pagpapala ng Panginoon. No? Kahit hindi sila observant, mapapanood nila ang uri ng pamumuhay mo at pamumuhay ko. Ano po?
Kaya kung ang mapapanood nila sa'yo ay yung dating ikaw pa rin, dating ako pa rin, walang dating ang mga Bible verse na sineshare natin sa kanila. Wala pong dating yan. Kahit gaano kaganda ang salita ng Diyos, kahit gaano katama ang salita ng Diyos, pero kung pangit naman ang ating mga patotoo sa mga taong nasa harap natin, sa mga taong hindi ligtas, nakakilala natin, simula sa kakilala natin hanggang sa mga hindi natin kakilala o hindi nakakakilala sa atin. At sinasabi natin na tayo ay ligtas na. Ano po? Malaking hindrances po yan sa kanilang kaligtasan. Why? Kasi inoobserbahan nila ang pamumuhay mo at pamumuhay ko. No? Kung dati kang tambay, tapos taon ka ng ligtas, taon ka ng save, pero tambay ka pa rin. Ano po? Mahirapan kang yayain sila sa church. Diba? Uy, tara, church naman tayo. Di ba? Baka pwede kitang mayaya sa church. Pero nakikita ka nila, nakatambay sa labasan. No? Nakatopless pa. Pakuya-kuya-koy. Ano po? Nakikita ka nila, chismosa ka pa rin. Ano po? Nangangapit bahay para lang makakalap ng balita sa kapitbahay mo. Mahirapan tayong yayain sila sa church. Mahirapan tayong i-share yung gospel sa kanila. Kung ganun tayo, mga minamahal. Kung ganun ang ating lifestyle. Because they observe us. Inoobserbahan nila ang ating pamumuhay. Mga minamahal. Napakalaking balaki dito pagdating sa Ebanghelyo ni Kristo. Kapag ang lifestyle natin ay yung katulad pa rin ng dati. The light of our Christian life are not glowing. Hindi siya nagliliwanag. Hindi kumakalat yung liwanag. Alam niyo po ba yung glowing? 'Di ba? Yung halimbawa yung glowing in the dark, 'di ba? Makikita mo na siya lang yung nagsha-shine. Siya lang yung umiilaw. Ano po, dapat po maging ganun tayo sa harap ng sanlibutan. Dapat po maging ganun tayo sa harap ng mga taong hindi ligtas. Kasi sabi diyan, let your light so shine before men. Amen? Amen. Christian life is not just having a right clothing, but having a clean mouth. Christian life is not just having a right clothing, but having a clean mouth. No? So, yun nga yung sinasabi sa atin palagi. Hindi porket nakabarong, naka-necktie, naka-long sleeve, no? Yung bestida hanggang sahig. Ano po? Hindi porket balot na balot tayo. No? Tawag doon, hindi porket balot na balot ka, kung babae ka man o lalaki ka, ano na yun, kumbaga, advantage na yon for the gospel. Hello? Titignan nila ang pagsasalita mo. Titignan nila ang pananalita natin. No? Ang ganda nga ng kasuotan mo. Ano po? Disenteng-disente. Hindi makabasag pinggan. Pero pag nagsalita ka, di ba? Daig mo pa. Daig pa natin yung kinakaladkad na yero. No? Hindi nawawala yung mura, hindi nawawala yung panlalait, hindi nawawala yung mga pangit na salita. Puros negative word ang lumalabas sa bibig. Hello? Kaya nga sinasabi rito, Christian life is not just having a right clothing, but having a clean mouth. It is not just showing our Bible, but we need to live with it. Amen? It's not just showing our Bible. No? Kahit nakikita nila na every Sunday, every Wednesday, di ba? Pupunta ka ng church, hawak mo yung Bible mo, hawak natin yung Bible natin, hindi yan ang tinitignan nila. Hindi po yan ang kanilang basihan kung nagbago ka na. No? Maaring nagbago lang yung pananamit mo. Maaring nadagdagan lang yung lifestyle mo.
Nagkaroon ka ng Bible. Nagkaroon tayo ng Bible. Pero we need to live with it. Kailangan po natin itong ipamuhay. Di ba nga? Sinasabi sa atin na wag lang natin itong basahin. Wag lang natin itong pakinggan. Wag lang natin itong i-memorize. Mga minamahal. Ano po? Ipinamumuhay yan, hindi dinidisplay. Maganda po na nagsusuot ka ng damit na may mga verse or may mga encouragement. No? Wala pong masama sa bagay na yon. Pero ang malaking tanong ay kung tayo ba yun? Kung nakikita ba sa ating buhay yun nakasulat sa damit. No? Kaya sabi doon na sa damit, makikita mo rin sa yung verse sa damit, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. May 100 ka ba dyan? Di ba? Sabihin doon, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Ano po? Pero hindi makita yung pagtitiwala sa atin. Hindi tayo makitaan, ng pagtitiwala sa Panginoon. Ano po? Kaya ang malaking tanong, kung tayo ba yun? Hello? Nakikita ba nila sa buhay natin yung verse na nakasulat sa t-shirt? No? Wala pong masama doon. Maganda yun, nagsusuot ka ng may verse, may encouragement. Pero ang isa sa pinakamahalaga o isa sa mahalaga sa bagay na yon, kailangan nakikita po sa atin. Amen? Amen. Kasi kung hindi, awkward. Ano po? Nagiging hindrance yung bagay na yon para sa kanilang salvation. No? So, suot-suot pa ng may verse. Ganito naman. Hello? So, suot-suot pa ng encouragement sa damit. Pero yung sarili niya, hindi ma-encourage. Ano po? So, ganun po ang nagagawa, mga minamahal, ng pagkakaroon ng bad testimony. Nagiging hindrance siya. Nagiging hadlang, nagiging balakid para sa kanilang kaligtasan. Why? Kasi nakikita nila sa buhay natin o nakikita nila sa buhay na merong bad testimony ay hindi maganda. Kumbaga, ganun din pala eh. Bakit pa ako magki-Christian? Ganun din pala eh. Bakit pa ako sasama sa kanya para magsimba? Bakit pa ako magba-Bible? Ano po? Bakit pa ako pupunta sa church? Pareho lang naman kami ng ugali. Amen? Bakit pa ako sasama sa Bible study? Hindi ko naman makita sa kanya yung binagong buhay. Ganun pa rin yung kanyang lifestyle. Chismoso pa rin, chismosa pa rin, tambay pa rin. Ano po? Palahingi pa rin. Palaasa pa rin sa magulang. So yun po ang nagagawa ng pagkakaroon ng bad testimony. Nagiging hindrance ang mga bagay na ito para sila ay maligtas. No? Nakikita ba nila yun sa buhay natin? Kasi kung hindi, yan ang magiging hadlang para di nila piliing maligtas. Magiging isa tayong batong katitisuran balang araw. So, kumusta po yung ating lifestyle? Kumusta po yung ating pamumuhay? Hanggang ngayon ba palaaway pa rin tayo? Hanggang ngayon ba sarili pa rin natin yung nasusunod? Hello? Hanggang ngayon ba ay ginigit mo pa rin yung gusto mo? Yung gusto mo, idea mo, na feeling mo, spiritual ka dyan. Ano po? Mag-ingat po tayo sa ganyang klaseng lifestyle, mga minamahal. Dahil pwedeng gamitin yan ni Satanas. Para saan? Para pumatay ng unity sa church. Remember the message last Sunday? No? Hindi lamang po tayo dapat mag-ayos sa bahay, opisina, school, o kahit saan, maging dito sa household of faith. Napakahalaga rin po ng bagay na yon. Kasi baka nakikita tayo ng mga bisita.
No? Kasi baka nakikita tayo ng mga bagong miyembro. Amen? Baka nakikita nila tayo. Kasi wala namang ibang titignan yan kundi yung mga dati. Wala naman silang ibang papanoorin kundi yung dati. Amen? Kasi pag nakita nila, natisod sila, yun nga yung sinasabi ng ating pastor eh. Ano po? Dapat kaya mong pabalikin yan sa church. Dapat ma-encourage mo ulit siya na makabalik sa church. Kaso may pinakita tayo na hindi maganda. Kapag meron tayong pinakita na hindi maganda, mga minamahal, ano po, pwedeng mag-backslide ang isang mananampalataya. Yes, sinasabi ng Bible, looking unto Jesus. Yes, sinasabi sa atin na wag tayong tumingin sa tao. Pero tao tayo, mga minamahal. Amen? Kaya kailangan nating ingatan yung ating mga patotoo. Baka kasi akala natin, sa bahay lang, sa opisina lang, sa school lang. Hindi po. Especially to the household of faith. No? Kaya nga pinapanalangin natin dito, lagi natin panalangin na yung mga datihan, yung mga pioneer members, ay maging good example sa mga bago. No? Na sa ganun, meron silang susundan na tamang right path. No? Hindi yung maaabutan nila, ay, ito si ate, nagkokos ng division. Ay, ito si kuya, ang daming nililigawan. Hindi po. Hindi po yun dapat ang makita sa atin. Why? Kasi nagiging hindrance yan. Magiging hindrance din yan sa pagpapatuloy nila sa Panginoon. Hello? Ano man ang mga bagay na nakakahadlang ay magsisilbing pabigat o pagpigil sa isang magandang layunin. Ano man ang mga bagay na nakakahadlang ay magsisilbing pabigat o pagpigil sa isang magandang layunin. Number 2. Number 1, pinag-usapan natin yung about sa bad testimony. Baka pag merong bad testimony, ang isang mananampalataya o ang isang ligtas na tao, it could be a hindrance to their salvation. No? Kung saved naman, magiging hindrance din yan para sila ay magpatuloy sa para sila ay magpatuloy, sa Panginoon. And lastly, it can help them to be saved. It can help them to be saved. Kapag meron tayong tinatawag na good testimony, magandang patotoo. Ito po yung sinasabi ng Bible na nag-glow yung ating ilaw sa mga tao. Na nagliliwanag yung ating ilawan sa lahat ng mga tao. Na nakikita nila si Jesus Christ sa ating buhay. No? Pwede itong makatulong, pwede itong maging tool para sila ay maligtas. Our testimony. Amen? In 2 Corinthians chapter 3, verse number 2. 2 Corinthians chapter 3, verse 2, ang sabi po ng Bible, Ye are our epistle, written in our hearts, known and read of all men. Ye are our epistle, written in our hearts, known and read of all men. Sabi nila, the best version of Scripture is you. Amen? Yes, tayo po yun, mga minamahal. Ayon sa ating nabasa sa 2 Corinthians chapter 3, verse number 2, we are the living epistle. Tayo ay buhay na na salita ng Diyos. Tinitignan nila ang ating buhay. Kung paanong yung bad testimony, tinitignan yung buhay nila. Ganun din sa atin, mga minamahal. If we have a good testimony, malaking impact rin po ang bagay na yan para sila ay makakilala sa nag-iisang tagapagligtas ng kanilang kaluluwa. So then, either, mga minamahal, maging maganda o maayos ang
ang pagtingin nila sa iyo or kainggitan ka nila. Either yan, mga minamahal. Maging maganda man o maayos yung tingin nila sa iyo kasi meron kang good testimony or kaiinggitan ka ng iba. It doesn't mean na kinaiinggitan ka may bad testimony ka. Amen? Sadyang kinaiinggitan ka lang nila talaga. Kasi yung mga taong gusto nila na ang atensyon ay mapa sa kanila o sa kanila ibigay ay nabaling sa'yo. Why? Kasi nagandahan sila sa testimony mo. Amen? Kung paanong may mabigat na kaakibat ang pangit na patotoo, ganun rin po yung magandang patotoo. Mabigat po meron po yung tinatawag na mabigat na kaakibat, mga minamahal. Meron niyang mabigat o hindi yan basta-basta ang pagkakaroon ng good testimony. Yes, sa ating good testimony, matutuwa sila sa atin. Kung dati kang addict, tapos hindi ka na addict, no? Kung dati kang magnanakaw, hindi ka na magnanakaw. Kung dati kang chismosa, hindi ka na chismosa, etc., etc. Ano po? Kung paanong mabigat o may bigat na kaakibat ang pangit na patotoo, ganun rin yung pagkakaroon ng good testimony. Wala tayong magagawa, ganyan ang mundo eh. Amen? Amen. Nangyari kila Daniel, maayos sila sa harapan ng hari, tama? Pero anong ginawa? Siniraan. Ginawan ng issue. Gaya ni Joseph, maganda ang trato sa asawa ni Potiphar's wife. Pero ano nangyari? Ano nangyari kay Joseph? Ginawan ng mali siya. Maging si Mikaaya at Mordecai, nagsabi ng katotohanan, pero panay kasiraan ang binabato sa kanila. Hanggang sa isa sa kanila ay namatay. Amen? Mga kapatid, piliin na po natin magkaroon ng good testimony. Do meron itong kaakibat na na hirap. Ano po? Meron itong kaakibat na maraming ibabato sa iyo. No? Hindi kasi porket meron kang magandang patotoo okay na. No? Madali na ang Christian life. Hindi. Mas lalo pong mahirap. Remember the Lord Jesus Christ, nung namuhay siya dito sa lupa, namuhay siya ng sinless perfection. Pero anong ginawa sa kanya ng mga Pariseo, Saduceo, at ng iba pang mga tao na kanyang kababayan? Di ba? Kung ano-ano ang sinasabi sa kanya. Pero mga minamahal, makita natin na walang lumabas na guile sa kanyang bibig. Walang masamang lumabas na salita sa kanyang bibig. Hello? Kaya piliin po natin na magkaroon ng good testimony. Paliwanagin po natin yung ating mga ilawan sa lahat ng tao. No? Either matuwa man sila sa atin o kainggitan tayo. Ano po? Matuwa man sila sa atin o marami silang ibato sa atin. Ganun talaga ang Christian life. Nangyari kila Paul, nangyari kila Daniel, sa mga binanggit natin kanina. No? Ano ang sabi ng Bible? Hindi lang para sumampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo, kundi mag-suffer for His sake. Ang minamahal. And that is crucified. No? Hindi tayo ang bida ng Christian life natin. Kaya piliin natin na magkaroon ng magandang patotoo sa harapan ng mga ligtas, sa harapan ng lalo na sa harapan ng mga taong hindi ligtas. No? Na sa ganon, yung buhay natin ay maging help, maging tool para sa kanilang kaligtasan. Remember yung palagi kong kinukwento, merong isang matanda na kung saan kasi sa Europe, sa Amerika, napakalayo yung yung lugar sa kanila doon, milya-milya di ba? Hindi kagaya dito. Onting lakad mo, nasa San Juan ka na. Onting lakad mo, nasa Makati ka na. Nasa other city ka na.
Pero sa Amerika, sa Europe, hindi po eh. Pero hindi pa po ako nakakapunta ron ha. Hindi po ganun eh. No? Merong isang matanda na miyembro ng isang simbahan. No? Talagang every week, naglalakad siya. At merong isang tao na sabihin na nating tambay na palagi siyang nakikita. No? Every week yun, every Sunday, walang palya, pumupunta sa church. Pero one time nangyari, nagkaroon sila ng tinatawag na evangelistic night o 3 days evangelistic o 1 week evangelistic. Hindi kasi dati, nung araw kasi mahaba yung evangelistic. Ano po, halos isang linggo, Monday to Friday. No, hanggang sa naging 3 days, hanggang sa naging 1 day, Sunday. Ano po? So, dumating yung time na inaabangan niya yung matandang yun. Pero hindi na dumadaan sa lugar nila. So, na-curious ang taong ito. Pumunta siya doon sa church na pinupuntahan nun. No? At nung nangyari, natapos yung service, nagkaroon ng altar call, ano po, nagtaas siya ng kamay, lumapit itong mamang ito. No? At tinanong siya, bakit ka nagtaas ng kamay? Hinahanap ko po kasi yung tao na nagsisimba rito. Hindi ko na siya nakikita. At doon nakita niya yung taong yun. Then, yung buhay niya ay ginamit para yung taong ito ay maligtas. Why? Because ano mangyayari po kasi, they become curious about your life. No? Magtataka sila. Bakit parang may nag-iba sa kanya? Ano po? Parang nagbago siya ng ugali. Amen? Magiging hindi ka artista, hindi ka sikat, pero magiging interesado sila sa buhay mo. Kasi ang laki ng pagbabago. No? Hindi ko na nakikita tumatambay si Chris Lagi na lang siya sa loob ng bahay Hindi ko na siya nakakasama. Hindi ko na siya nakakasama kumain sa labas. Ano kaya nangyari dito? They become curious about your life. Magkakaroon sila ng tinatawag na curiosity. Hindi na pala nakikita. No? No? Yung hindi ka gaya ako kay Justin Yung buhay mo hindi interested, 'di ba? May intriga sila. Yan. Ano kaya nangyari sa taong ito? Bakit hindi na siya nagiinom? Dati, lasinggero to Talaga naglalapag pa ito ng pampulutan. Pero ngayon, dire-diretso na sa bahay nila. Ano kaya meron? They become curious about your life. Amen. No? Dati naman wala silang paki sa'yo. Pero ngayon, panay ang tanong nila, anong meron sa'yo? Di ba? At kapag nagtanong na sila ng ganong question, mga minamahal, magkakaroon ka na ng opportunity na masyaran sila ng gospel. Amen? Pwede yung maging tool para masyaran sila ng gospel. Ganito kasi yung nangyari sa akin. Nakilala ko na si Kristo bilang tagapagligtas ng aking kaluluwa. At dahil sa palagi ako umaattend sa church namin, pinapractice ko yung aking napapakinggan sa mga preaching. No? So ano mangyayari? Kapag ina-apply po natin yung preaching, mga minamahal, at nandun tayo sa ating kanya-kanyang lugar, marami po magiging curious sa ating buhay. Pero dati, hindi naman ganito to Lagi ito wala sa gabi. Umaga na to na uwi. No? So ganun po, they become curious about your life. Kasi merong nagbago. Merong magandang nangyari. Amen? Yan ang magandang makita sa atin. Merong magandang nangyari. Na maririnig natin sa tao, ang bait na niyo. No? Namimigay na siya.
Dati kuripot to eh. Pero nung na-save, mapagbigay na. No? Nung na-save, umiwas na sa bisyo. Umiwas na sa mga maling tao. No? Nung naligtas, ano po, maraming magandang nangyari sa kanya. Magiging curious po ang mga tao sa'yo. No? Lalo na kung dati kang namumuhay sa hindi magandang kalagayan. Paano naman yung mga yung mga talagang maayos? Di ba? Meron din makikita dyan. Kasi hindi naman lahat ng tao, kahit sabihin natin na wala namang mabait, di ba? Wala namang matuwid. Kahit sabihin natin na yung sinasabi nila na mabait, meron din pangit na ugali yan. Di ba? Lahat tayo makasalanan eh. Kaya walang tao na walang tao na walang pangit na pag-ugali. Amen? Kahit sabihin mo pa na yan ay mukhang mabait o kahit sa madla ay mabait siya. Sa madlang tao ay mabait siya tignan. No, they become curious about your life. Kaya gandahan po natin yung ating testimony. Amen. Nang sa ganun maging tulong ito. No? Sinasabi ko nga kanina, hindi naman ito yung dahilan para sila ay maligtas. Pero pwede ito maging tool para sila ay masave. No? Kasi kung pangit ang ugali natin, pangit yung pamumuhay natin, nananatili tayo sa ating dating lifestyle na parang walang binago, parang walang Kristo, mas mahihirapan tayong dalhin sila sa Panginoon. Mas mahihirapan tayong i-share yung gospel sa kanila. Kaya napaka-importante po na yung liwanag natin o yung Kristo na nasa atin ay nagliliwanag sa mga taong di ligtas. No? Gaganon, hindi mo na kailangan magbukas ng Bible. Hindi mo na kailangan magsabi ng verse. Sabi nga, hindi lang sa bibig, pati sa buhay, dapat nakikita. Amen. Amen. And letter B lastly, they will consider your belief. They consider your belief or they will consider your belief. Ano po? Mga minamahal, mga kaibigan, merong makakapansin at makakapansin din sa iyong good testimony. Maaring yung iba hindi pinapansin yan, no? Pero yung iba pinapansin yung bagay na yan. Amen? Pinapansin yung bagay na yan. Ibig sabihin, ginagawa rin ng Diyos na kasangkapan yung magandang testimony. Parang isang tao ay maligtas. No, wag niyo po ako mamali. Yes, ang Panginoong Jesucristo po ang nagliligtas. No? Ang sinasabi ko po ay tool, kasangkapan, maging tulong sa kanila para sila rin ay maligtas. They consider your belief. No? Kumbaga, ano kayang pananampalataya ang meron to? Ano kayang paniniwala ang tao? Ano kayang paniniwala ang meron yung taong ito? Bakit siya nagbago ng buhay? Bakit merong nagandang nangyari sa kanyang buhay? When I say magandang nangyari sa kanyang buhay, mga minamahal, mga kapatid, hindi yun naging successful siya sa life, na umangat yung kanyang kabuhayan, umangat yung kanyang pinansyal, no? Hindi po yun. Nagkaroon siya ng mga magagandang material na bagay. Hindi po yun. Prosperity gospel po yun. What I mean is yung good success na sinasabi ng salita ng Diyos. Magandang pag-uugali, no? Magandang pakikitungo sa kapwa. Ano po? At dahil sa mga bagay na yun, makukonsidera nila ang iyong buhay. O makukonsidera nila, ang iyong pananampalataya. No? Makasama nga sa kanya. Sabihin ko kaya sa taong ito, invite mo naman ako, isama mo naman ako sa church nyo. Ano bang meron dyan? Diba? Kasi nagiging curious sila eh. At the same time, kinukonsider nila yung iyong pananampalataya.
Yes, marami nagmamak sa ating pananampalataya. But by a good testimony, it can be a tool for their salvation. Amen? So kung mamimili lang tayo, yung good testimony na. Amen? Yung magandang patotoo na. No? Meron man silang ibato sa'yo, ano man ang sabihin nila sa'yo, tuloy ka lang. Tuloy mo lang na ipakita o gumawa ng good testimony. Ano po? Kasi hindi naman lahat critics. Hindi naman po lahat critics. Meron din dyan na nakatingin sa'yo. No? Mapaligtas man o hindi ligtas. Meron din dyan na gusto maging ikaw. No? Lalo sa mga hindi ligtas, napakaganda po na meron tayong good testimony. Pwede silang dumating sa time na makilala rin nila si Kristo. Ganito pala ang buhay nito. Ganito pala kaya nangyari sa kanya ang ganitong bagay. Kaya pala nagbago ang ugali. Kaya pala maganda na ang pakikitungo sa kapwa. Kasi merong Kristo sa puso niya. Amen? Amen. Makita yung crucified life sa bawat isa sa atin. As the theme natin this year, kailangan po makita ng mga tao yan. No? Huwag nating tignan ang ating sarili. Tingnan natin ang Panginoong Jesucristo. Nangyari sa Kanya yung mga bagay na yan. Nangyari sa mga Old Testament saints. Nangyari sa mga New Testament saints. Hindi lang kila Pablo. Hanggang sa mga sumunod sa kanila. At hanggang ngayon, ano po, mga minamahal. Remember, singit ko lang po ang bagay na ito. Yung mga tao na pinadala sa isang area na kung saan yung area na yun ay very dangerous. No? At itong mga taong ito, pinadala sa lugar na yon, yung mga Amerikanong ito, missionary. Di ba? Ano nangyari? Ang buhay nila ang naging kapalit para sa gospel. Nung sumunod na yung kanilang mga esposa, yung kanilang mga wife, ano po, ano nangyari? Naligtas ang mga taong to. Even yung pumatay sa mga missionary na yun. Di ba ang ganda? Ang ganda na meron kang magandang patotoo na kahit buhay pa ang kapalit. Pero sa atin naman, sa panahon natin at dito sa bansa natin, hindi naman buhay mo ang kapalit. Magandang pag-uugali lang tsaka pag-a-apply ng salita ng Diyos. Amen? Sa ating pong pagtatapos, mga minamahal mga kapatid, sa ating pong conclusion, what great impact does your testimony make? What great impact does your testimony make? Two things, mga minamahal. It can cause people to lose hope in their salvation, or it can also be a source of strength for them to believe in the Savior. Two things lang po. No, what great impact? Ano ang malaking impact? O ano ang power ng testimony mo sa mga tao? Anong magagawa nito? Walang iba kundi malus nila yung kanilang pag-asa pagdating sa kaligtasan nila, or dahil sa meron kang good testimony, magiging source of strength ito para sila ay sumampalataya sa nag-iisang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Ama namin sa langit, mapagpalat, mapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa inyong mensahe na ibinigay sa amin sa gabing ito. Napakahalaga po ng testimony pagdating sa soul winning. Napaka-importante po na ang bawat isa po sa amin ay namumuhay sa kabanalan at sa liwanag mo. Kaya Panginoon, nawa ang inyong mensahe ay aming maisabuhay o aming ipamuhay sa bawat Kristiyano, sa bawat ligtas na nandito.
Nawa ang mensaheng ito ay magbukas ng isipan at magbago ng isipan sa bawat isa sa amin. Kung meron man kami mga bad testimony, Panginoon, sa aming mga kapitbahay, o sa aming mga relatives sa loob ng bahay, o kahit saan pa man, tulungan mo kami na mabago ang bagay na ito. Magpakumbaba kami na sa ganon, Panginoon, ang power ng gospel na sinasabi sa Romans 1:16 ay mangyari sa aming buhay. Magkaroon kami ng good testimony at hindi bad testimony. Lord, tulungan mo po ang church na ito, Sanctified Baptist Church, dito sa lugar ng Mandaluyong, maging good church at maging soul winner church, Panginoon, ang local church na itinayo mo, in-establish mo sa lugar na ito. Magliwanag nga ang church na ito sa buong Mandaluyong. Bagamat maliit kami ngayon, Panginoon, pero walang malaki, walang maliit sa inyong harapan. Lahat ng church ay in-establish mo. Kaya pakaingatan mo po kami, ilayo mo po kami sa lahat ng kasamaan at sa lahat ng mga tao na gumagawa ng hindi maganda sa simbahang ito. Lord, ikaw na po ang bahala sa kanila at ikaw na po ang bahala sa simbahan mo sa lugar ng Mandaluyong. In Jesus' name we pray. Amen.